Alam mo ba, hindi lang tradisyon ang Ash Wednesday. Para sa iba, isa lang itong ritual na ginagawa taon-taon. Pero kung babasahin mo ang Biblia, may isang nakakakilabot na katotohanan. Ang abo sa noo ay hindi pampaswerte, kundi paalala na may darating na paghuhukom. At ang mas masakit, maraming tao ang naglalagay ng abo, pero hindi naman talaga nagsisisi. Tuwing Ash Wednesday, makikita mo ang mga tao sa simbahan. Mahaba ang pila, tahimik. May mga seryosong muka, may mga luha pa nga. Pero kung titingnan mo ang iba, pagkatapos nilang magpaabo, lalabas sila ng simbahan na parang walang nangyari. May abo sa noo, pero wala sa puso. At dito nagsisimula ang mensahe. Sa Biblia, ang abo ay hindi dekorasyon. Hindi ito pampaganda. Hindi ito religious badge. Ang abo ay simbolo ng pagpapakumbaba at pagsisisi. Noong panahon ni Job, matapos niyang maranasan ang matinding pagsubok, sinabi niya, "Kaya ako'y nagsisisi sa alabok at abo." Job 42:6. Sa Nineveh, nang marinig ng hari ang babala ng Diyos, hindi siya nagparty, hindi siya nagflex, hindi siya nagpalusot. Umupo siya sa abo, nag-ayuno, nagsuot ng sako, at nagpakumbaba. At siya'y naupo sa abo. Jonah 3:6. Ibig sabihin, kapag may abo, may mensahe. Tao ka lang, at hindi ka ligtas sa kamatayan. At dito pumapasok ang pinakamatinding linya na sinasabi tuwing Ash Wednesday. Alalahanin mo na ikaw ay alabok, at sa alabok ka rin babalik. Ito ay galing sa Genesis. Ikaw ay alabok, at sa alabok ka babalik. Genesis 3:19. Kaya kung isipin mo, ang Ash Wednesday ay parang isang alarm clock ng kaluluwa. Isang paalala na, hindi habang buhay ang lakas mo, hindi habang buhay ang pera mo, hindi habang buhay ang ganda mo, hindi habang buhay ang kabataan mo, at ang pinaka-real talk, hindi habang buhay ang pagkakataon mong magsisi. Marami ang natatakot sa salitang paghuhukom, pero ang totoo, hindi ito ginawa ng Diyos para takutin ka. Ginawa ito para gisingin ka. Kasi kung hindi ka magigising na ngayon, baka magising ka na lang sa oras na huli na. At ito ang masakit na katotohanan. May mga taong nag-Ash Wednesday taon-taon, pero patuloy pa rin sa panloloko. Patuloy pa rin sa kasalanan. Patuloy pa rin sa pagmamataas. Patuloy pa rin sa paglapastangan sa Diyos. May abo sa noo, pero wala talagang pagbabago. At ito ang babala ni Jesus. Ang Diyos ay hindi naluluko. Galatians 6:7. Hindi sapat ang forma,